Ito po, storya po ito ni Megan, yung pinili ng character ko dito. Di ba may mga times po na feeling natin perfect na yung buhay natin. Tumalating tayo sa gano'n, no? Yung parang lahat nandyan na. And then one day gigising ka, pwede palang mawala lahat sa'yo. Yun yung storya po ni Megan. And then, pwedeng may dumating ulit sa buhay mo na magbibigay ulit ng rason sa'yo. Kung, ano ba, mamimili ka kung tutulungan ba yung buhay mo or ayaw mo na. Kasi syempre, masakit talaga mag-fail sa buhay. Lalo na nakarating ka na dun sa feeling mo, nakamit mo yung mga pangarap mo. So, di ba, may time na gano'n maghirap talaga tumanggap ng failure, ng rejection sa buhay. So, sobrang ano po, sobrang inspiring po ng character dito ni Megan. Yeah, anyways, direktado yan, how's the movie po? Anong dapat namin expect dito? Hi, June. Gaya ng sinabi ni Cindy, it's really a celebration of life and love. So, it's basically a love story, a romance drama siya. But in the end, meron siyang twist. So, I really hope na pag pinanood yung movie, yun, meron siyang twist towards the end. So malalaman namin kung bakit 40 ang time. Yes, yes. Kasi inisip kanina ni Junardo po, sinabi kasi ni Cindy, malaki na wala sa mga. Naman kaya siya ng 40 pesos? Yes. Or 40 million. Kasi, Pwede po. Yes. I think that's a better. Pero, what do you call this? Ang bongga ng chemistry mo. Doon sa nakita naman sa trailer, no? Bakit wala kayo? Si Kiko and Cindy, no? Ang bongga. Lalo na, pwede kayong gawing magkapareha. Kasi pareho kayong taga-TV pa eh. Yes. Oo nga, no? Medyo magkasunod yung show. Opo, araw-araw medyo magkasunod po yung show namin. So, pinapanood ko po everyday si Kiko. Really? So, sabi ka ng eksena. Pero, exciting yung, yung trailer ng movie niyo. So, ikaw, Kiko, ano in-expect mo? Kasi ngayon, nasa prime time ka na ang bongga mo, di ba? Pareho kayo, eto kaya maghari at mag-reyna kayo sa Tagahigla once na ipalabas nito sa September 4. Lalo na, bumabalik na yung, ang mga tao sa movies. Kasi eto, ang Viva, and Star Cinema may collab na talagang kumikita, milyones o more than 100,000 na sa 3D, almost 100 million na sa, eto, today. Wow. It's blessed to be a part of that opportunity to show our talent. Siyempre magandang sign, di ba? Na ang tao na-excite ng sa cinema. Pero yung pinaka-achievement ko dito is kunin yung buhok ni Papa. Oo nga, no? Kasi sa simula, gusto ni Sense kulot, tapos ako, naturally kulot ako, tapos straight. So that was the big challenge. So this was the best. I think Archie was a mix of my brother and Papa. I wanted to achieve Papa's hair, but I don't know. I hope I did. Gary Estrada. Pero yun nga, sa inyong tatlo, na-excite ba kayo nung tumatabo ngayon sa tech-free kayo, happy po yun ang Viva and Star Cinema? Kasi, di ba, pag ganito na yung tao gustong manood sa city, di ba, they want more pa, di ba? So, pwede kayong makinabang dito. Or, kinakabahan ba kayo dahil ang susundan yung blockbuster? Actually po, ako po, nakaka-pressure kasi nga nakita ko nga po yung mga post dito sa recent movie na to. Maganda, maraming nanonood. I think naka 300 million na po nga yata sila. Hindi ako nagkakamali. Hindi, huwag ka magpating. Baka magawa 100 million pa lang sila. Okay mo. Anyway. Kung pwede rin pala sila nag-showing, no?
Okay, pero ano po, malakas po talaga sila. Nakaka-pressure, pero nakaka-inspire. Di ba po? Kasi syempre, pareho naman po kami ng industriya. So nakakatuwa na yung mga tao pala talaga, parang din sila na kung maganda po yung movie talaga. Di ba? Kung ano naman po yung mga comments na nanunuwala yung mga tao na ang ganda ng movie, kaya sila manunood. So yung mga tao, I think minsan hindi sila nanonood kasi nga syempre nakita lang sa social media, hindi naman maganda. So sana po, tuloy-tuloy na po bumalik ang mga tao sa cinema kasi para sa atin po lahat. Diba? Ayaw natin mawala yung cinema kasi masarap talaga manood sa cinema. I mean, rather than the TV, di ba? Iba pa rin yung experience talaga sa big screen. At syempre, ito po yung trabaho namin. Bakit hindi mawawala ng trabaho kung mawawala din po ang cinema, di ba? So, nakaka-inspire, pero nakaka-pressure. Pero sana po, yun nga, ma-pull din kami nitong pagsisimula na to sa cinema. Sana tuloy-tuloy, no? Yes, sana po. Yeah, you agree ito? Yes, it's a win for everyone. Yeah. Direktado, you agree? Yeah, I agree. Masaya siya for the industry na yun na bumalik ng ang audience. And sana tuloy-tuloy siya at hindi na mawawala. And also, syempre nakaka-pressure din. But I'm confident with this project kasi kaya nga sinabi ni June, yung benta rin dito sa movie nito, yung chemistry ni Cindy at saka ni Kiko. And to be honest, when we were doing it, parang syempre, first time, parang ganoon. Siguro ang advantage nung first time nila magsasama, yung very fresh, very raw pero fresh, parang ganoon. And then, when I was watching it sa Russia, sabi ko, wow, we were able to achieve the chemistry na gusto namin i-achieve to come up with really a good romance drama. And yun. Yeah. Oh, at saka bongga, no? May Diego Loizano pa, no? At pero pinaka-bongga nito, feeling ko, magiging bonggang-bongga sa takilya to, kasama si P.D. Walker. No? Yeah! Yes, of course! Salamat po sa isang... Thank you, P.D. Thank you. Yeah, thank you, Cindy. Good luck, Kiko. Thank you so much, Tito. Ako, super love ko kayong dalawa. Thank you po. Salamat po. Mas si Papa, yun naman sa Hindi, iba ang kabubuhan mo eh. Pero talaga sa buhok na to, pero I guess sometimes we better not try. Yeah, pero siyempre, nakaka-proud kasi si Direktado magaling talaga. Super. Sobrang galing. Sa EBS pa lang dati, ang bongga niya, di ba? Thank you, June. I love you, June. Yan, congrats sa and even to you, PD. Kasi ang ganda ng trailer, di ba? I-discover namin bakit po yung title. Thank you. Exactly. Thank Thank you. you. Thank you po. Great start to the MediaCon. Maraming salamat, Sir June. Moving on to the Manila Bulletin. We have Bobby Requintina. Hello, Grandma. Hello po. Kay Director, ikaw din nagsulat. So, saan nakuha ng Google or based ba ito sa tunay na karanasan itong movie? Actually, good afternoon. Yes, good afternoon. Paano ba nagsimula ito? Actually, I was really thinking of a love story that is both romantic and heartwarming, poignant. Na parang sabi, pero inisip ko, sana hindi siya yung typical love story. So, yun. So, I came up with a concept and I pitched with the people bosses, with Boss Vic and everyone. And I am happy because when I was pitching it, hindi nila nahulaan ni Andy. So, sabi ko, with that alone, sabi ko, ay masarap siya isulat at masarap siya gawin. So, yun. Thank you. Okay, kay Cindy and Kiko. At this point, what would you say your greatest learning when it comes to pag-ibig or relationship? Ano ba pwede nyo share? Parang nahirapan po agad. Medyo personal.
huwag po madali rin. Huwag lang alam mo, may love, magka-boyfriend, just for the sake na may kasama ka. So, natutunan ko po, maging masaya muna ako sa sarili ko. I'm actually 2 years na single na po. So, medyo matagal na po. And I'm okay. I'm happy with myself. Kaya pag tinatanong ako, bakit wala pa rin akong boyfriend? Kasi feeling ko, dahil nga busy po ako sa work ko, tapos masaya naman po ako, okay lang po ako, marami naman akong friends, nandiyan lahat ng friends ko. Pero sabi ko nga, anytime na dumating po, kung sino man yun, okay lang, I'm ready. At least, tanggap ko yung sarili ko, mahal ko yung sarili ko. And then from there, pwede na ako magmahal. Kasi parang before, parang feeling ko hindi ko mahal yung sarili ko. Mas mahal ko yung partner ko. I think yun yung naging pagkakamali ko natin. I like the question. So, napaisip ako. Shout out to you. Find out your name later. Pero, yung pinaka-natutunan ko sa pagmamahal is pag nagmahal ka, don't expect anything in return. So, when you love without return. I was gonna say it in English, pero gusto ko mag-Tagalog ngayon, so shout out, lumuhod ko sa lupa. Napaka-selfless naman ang answer. Kasi yun yung pinaka-natutunan ko sa pagmamahal. That's selflessness. Na-apply niyo ba yun? Na-apply mo ba talaga yun? Sometimes. It's a work in Sa progress. likod ka. Okay, maraming salamat. Alright. Try. Very good. Galing sumagot ng ating cast. I love it. Okay, next up from Rider PH, Jojo Madaligan. Nice, baby. Direk, alam naman natin at kanina pa tumutugtog yung leaves ng Ben and Ben, ano? Nauna ba yung storya, tapos later nila lang din-decide na gamitin yung kanta, or from the start, alam nyo yun ang gagamitin, kaya doon nyo inikot yung storya? Actually, when we were shooting in Cebu, and we are shooting the highlight of the movie, nag-aarap kami ng parang for, ang tawag dito, yung Mahal ko. Oo, parang ma-inspire kami na na gawin yung design. And then, may assistant director told me, sabi ko kasi, baka we might be needing a song para lang mag-push ng yun, yung highlight, yung dramatic part ng movie. And then, pero sabi ko, ipapatugtog natin yan, pero wag natin sasabihin kina Cindy kay Kiko ang ginagawa nila. So, habang ginagawa nila yun, then, saka pinatugtog yung lyrics, kasi yun yung parang sinabi na, ay maganda to. And even in terms of the lyrics and all that, parang sumakto siya sa eksena. So, yun, parang I'm so proud after doing the scene, kasi mas naramdaman siya. And feeling ko, yun, nakatulong din yung lyrics, yung music. Para maano yung sorry na may mental pag ko. So, Para ma-heighten yung... yes, yung emotions na. yes. So, yun. And then, after that, sabi namin, bagay yung song. So, nirequest namin kay boss na gamitin. And we're very lucky na, parang... Pumayag. Yeah, parang pumayag. Sino po direct ang kumanta dito sa OS? Sino yung kumanta? Si Martin. Si Martin Rivera. pala. Siya yung... Okay. Salamat. Para po kay Kiko, Cindy, and Phoebe, can you react dun sa you never really, or give your thoughts on you never really love someone until you learn to forgive? Starting with Kiko. Facts. That's the truth. Have you Kasi experienced it? nung bata ako, sobrang galit ko sa mami ko kasi hindi niya ako binigyan ng laruan.
Pero pinatawag ko rin siya ulit. So, that's the simple comparison to that. Cindy? Yes, you never really love someone until you learn to forgive. Diba minsan nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin, hindi natin maintindihan, galit tayo, syempre lalo pag mahal na mahal natin. And then you realize why they did that, ano yung mga rason nila. So ma-realize mo talaga kapag mahal mo yung isang tao, tatanggapin mo siya ng buong buo. Kahit ano pang ginawa niya sa'yo. Ganun talaga yung pagmamahal Kasi lahat ng tao makakamali sa'yo. Lahat ng tao sasaktan ka. Walang pwedeng hindi. Lahat sasaktan ka, kahit sino pa yan. So, ako, piliin mo kung sino worth it, nasaktan ka, na kaya mong tanggapin ng buong buo. Kasi wala talagang perfect. So, kapag nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo, may nagawa siya sa'yo, sana kaya mong tanggapin. Ganun talaga magmahal, diba? At patawagan. Yes, dapat kaya mong magpatawad. Kasi diba nga, sabi nga nila, si God, diba? Ganun magmahal sa atin. Lahat ng kasalanan natin, pinatawad niya. And I think, mahirap talaga i-apply yun sa atin, sa ating mga tao. Pero kung may isip mo talaga, yung mga nag-last talaga na relationship, dahil nagpatawad sila ng hindi lang isang beses. Pero buong buhay, buong relasyon nila, palagi sila nagpapatawad. Yun talaga yung pagmamahal. Thank you kay Phoebe. Sama po ako, sir. You're part of the movie. Ang sakit naman nun, Cindy. Grabe, diba? But, I gave my insight earlier kasi kung mahal mo talaga, kasama ang forgiveness dyan. And if you have not forgiven the person who hurt you, it's hard for you to move on kasi it's part of the healing process. But obviously, it'll take time. So, depende yan kung gaano kalalim yung pananakit ka sa'yo. But yun nga, as I said earlier, I forgive but I do not forget. So, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin, but okay na tayo, quits na tayo. Thank you. Thanks everyone. Thank you. Sorry, hindi ako prepared. Okay! Thank you. Next up, ang susunod na magkatanong ay si Nurse Almo from GMA Entertainment. Hello po. For Kiko and kasi na-mention mo yung character ni Marge, parang natakot mawala yung fame, right? Natakot siya mawala yun. As part of the showbiz world din kayo ba, may fear ba kayo na mawala itong buhay na showbiz? No. Siguro fear of failure, I guess. More than fear. Because I don't like failing. But if think I really didn't fail. I think sa industriya po na to, talagang kasama yung fame na yan, diba? Talagang makikilala ka ng tao, minsan dyan nasusukat talaga kung anong level mo sa industriya to, kung gaano ba ka-famous, diba? Araw-araw po actually yun nga, yung kwento ni Megan, yung akala mo, diba, minsan nasa sa'yo na lahat, everything is going well. Pero totoo yun, pwedeng bukas gumising ka, wala na lahat sa'yo yan. Pwede nga mawala yung isang taong mahal na mahal mo bukas. O kahit ano pa yan. Kaya talaga dito sa industriya to, dapat, seize the moment, etong araw na to. Wag mong sabihin na, bukas na lang. Gawin mo kung anong pwedeng mong gawin. Ibigay mo yung best mo sa lahat talaga. Lahat ang ibigay ng opportunity sa'yo. Kasi, ang daming dumarating na bago, di ba? Pwede kang matabunan. Pero kung palaging feeling nila okay ka, alam mo yun, hindi ka nawawala. Best foot forward ka palagi. Siyempre talagang magstay ka talaga. Pero nakakatama talaga ang araw-araw. Wala tayo talagang kasiguridad sa bukas. So, yes. Yung fear talaga, andun yun palagi sa trabaho na to. For my second question. As long as you got the people in love with you, diba? Tama. Second question is for Cindy. Kasi I like your mga sagot mo niya about love. And I remember kasi nung time nung addict sa'yo, medyo naging emotional when we talked about yung relationship. Now, may I ask kung kamusta na ba yung puso mo?
Eto, single pa rin po. Ayun, kaya pinili ko na lang po talagang ma-in-love talaga sa work ko. Hindi naman dahil ayoko lang talaga po magka-boyfriend. Hindi po ako na-in-love. Siyempre marami po ako nakakatrabaho, nami-meet sa work ko. Kaya lang, hindi po ako mapili. I think yung personality ko po, ako po kapag gusto ko talaga, sobrang gusto ko. Wala pa po akong ganun. So, I think dahil siguro yung concentration ko na sa work ko, ang hirap kong ma-in-love. And feeling ko, kasi sa last relationship ko po, ang nangyari, parang hindi niya po naiintindihan yung work ko. Or alam po yung parang, that person is ready to settle down, pero ako hindi pa po. So, ako po talaga, gusto kong gawin talaga muna lahat ng pangarap ko. Siyempre para din sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ayoko talaga sayangin lahat ng ginawa nilang suporta sa akin for 12 years. Kasi kung maalala niyo po sinabi ko sa Will to Win no trade launch, I was discovered 12 years ago po ni Will sa isang, eto po, parang ganito na restaurant. I was with my ex-boyfriend and nakita po ako ni Will. Parang tinanong lang po ako, gusto mo po mag-host sa Will Time, Big Time? And parang nung time, hindi ako naniniwala kasi I was no one. I mean, in this industry po wala akong pangalan, kaka-graduate ko lang po ng college. So parang, di ba, parang niloloko ba ako nito? But it was true. Tama. That was Thursday night, and then the next Monday, pumunta ako sa studio, and then instant na-host na po ako ni Willie. He was the first one to believe in me. And wala lang, yung tadhana, di ba? Hindi mo masasabi kung para sa'yo po talaga. But now, I'm happy with my work. Pero kung may dumating, mamaya, bukas, ready po ako to fall in love. So your heart feels lighter? Yes, I'm happy with myself. And sana po yung dumating, sana ready din siya. Correct. Wow. Okay, thank you. Thank you. That's a very good place to be. Cindy, happy with ourselves. Maraming salamat. And let me re-enumerate batch 2 today. We have